Isang buwan na simula na nagpunta kami dito sa Victoria. Nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi simula sa pagpaplano hanggang sa pagdating namin, di niya kami pinabayaan. Dumating kami sa Vancouver last August 12. Wala pa kaming SIM card nung time na yon, so kailangan namin mag-bus. Pero teka, kwento namin sa'yo. So una, pumunta kami ng train. Madali lang yung train kasi may kita mo dun sa maps eh. May mga maps dun saan ka bababa. Pero nung nasa bus na kami, medyo nakakalito na kasi hindi namin bisado yung mga bus stop. So, sobrang punong-puno na yung bus na nakatayo na yung mga passenger. So, we were asked to move further towards the last part ng bus, doon sa may pinakabuntot. So, thankfully, meron namang Filipina and Filipino din, couple din sila na nakatabi namin sa bus. Yung catch pa doon, 1 month ago, meron akong kachat sa Victoria. Kasi nagtatanong ako ng accommodation sa Victoria. Tapos talagang nakachat namin siya, Filipino siya, sobrang bait niya. Then, small world. Yung kachat ko, 1 month ago, yun yung nasa bus din. Grabe yung love ni Lord. Kasi, alam mo yun, yung parang inayos niya na lahat. He has planned it all along. O, diba? Nakaka-amaze talaga isipin kung paano kumilos ang Panginoon. Sa daming lugar, panahon, at tao, talagang sila pa yung nakasabay namin. Pero teka, di pa dyan natatapos ang kwento. Of course, even when you have that kind of assurance, you can still feel fear. But then in that quiet time that we had, ang word sa amin was, nothing shall be impossible for you. Kasi parang kay si Lord, walang anything is possible. Tapos alam nyo ba, when we came to this house, meron silang Bible verse inside the room, and then pakita mo, if you have faith, nothing is impossible for you. Grabe. God's word is really so alive to the point na you can see it evident in every place that you go, in every people that you meet. Siya nga pala si Eva, Airbnb host namin. Blessing kasi sinundo niya kami sa port kasi nga naliligaw na kami. Pero mas blessing kasi pinag-prepare niya pa kami ng breakfast. From Vancouver, sinundo na kami ng family namin sa Airbnb. 1 night lang kami dun. Nauna kami kasi we needed to land from airport to get our permits. Dad, Mom, this is Eva. Hi, Eva. Nice to meet you. Thank you for accommodating the Oh, you're kids. so welcome. Good, take care of you. Yeah, Thank you so much. Taking We care of appreciate them. she even made breakfast for us. it. Oh, look. We spoiled them. Oh, you're so spoiled. Sumunod sila by land from Seattle. Kain na po kami sa ferry. Papunta na Mama, kung talaga yun. Kami siya ferry. Blessing kasi kasama namin family namin. Nakapag-grocery pa kami kasama sila. Mahal gastos dito. Nag-start na din si Joanne sa school. From our house, 45 minutes yung biyahe papunta sa school niya. Pero straight yun, bus ride. Maganda yung school ni Joanne, ang laki. Sa sobrang laki, need mo pa mag-bus para makarating ka sa kabilang building. Madami sila assignments, halos everyday. Nakikita ko siya gumagawa ng reports, nagbabasa. Buti na lang talaga si Joanne yung student. Kasi siya yung masipag mag-aral. Partida. May work pa yan sa gabi. Tapos gusto pa mag-part-time. Dick. Hi guys, so we're on our way to our first job interview dito sa Canada. And ang nakakatawa, sabay pa kami same company yung tumawag sa amin. So we did walk-in application kahapon and ngayon tinawagan kami agad the next day. Position is clerk. So basically we will be helping out dun sa Canada Post Office. Taray! Canada Post Office agad, first interview pa lang. Anyway, in Jesus' name, kung anong will niya, let it be done in our lives. Pero ito na nga, padating pa lang tayo sa exciting part
Naghanap na ako agad ng work. Dami kong in-applyan. Kahit ano, papasukin ko. Huwag lang illegal, sabi ko. So, ayun. Try ako. Online, walk-in. Naka 2 interviews na ako. Una, sa Canada Post Office. Na-hired na ako. Pangalawa, sa logistics. Hard din ako. Kaso mas pinili ko yung sa logistics kasi full-time yun. And mas align sa linya ng trabaho ko dati. Ang galing ni Lord, diba? Provided lahat. Yung tipong plano namin kahit ano na lang. Pero si God, may ibang plano pala para sa amin. Yung work, saktong-sakto sa trabaho ko sa Dubai. Doon ka talaga mapapaisip na siguro all this time, may plano na talaga si Lord. Bago pa ako makarating dito, inayos niya na lahat from Dubai pa lang. So ayun, ito na ang isang buwan namin sa Canada. So far, masaya. Tahimik dito, safe, maganda weather, and yung pasyalan. Mababait mga tao. Excited kami ituloy yung kwento para sa inyo. Pero sa ngayon, nandito na lang muna tayo. Ana, ikot din, oh, galing mo. Yung sa totoo lang. Ang bagay kasi Kasi nga, ito na kontra din. Kontra kayo ng kontra, nawawala ito rin sa isipan ko eh. Sa totoo lang. Kung meron kayong gusto sabihin, kung masaya ba yan, kung may problema, kung kailangan nyo ng tulong, hindi nyo masosolve ng sarili nyo lang. Saan naman ang galing Ang yan? ang makakasolve yan. Teka! Ano ka? Ang layo sa putukan. Iba ang nakakasolve na mas maraming ulo. Yun yung punto. Yan. 1, 2, 3 heads is better than 1 head.